Mad Flow San Music. Pablo eh? Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Mark ang gago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Edit na naman yan. Ipatulpo na yan. Tingnan ko paano tapang niya. Tama. O, kaya po, para makilala si Kulaong, pa-share ng mga live ni Boss Mac. Ayan. Ano ba to? XI3PFY. Hello po. Ayan. Peanut lang sa iya, Sir Henry. Okay. Apply pa natin to. Hindi. Magtataka pa ba naman kayo? Eh, Diyos nga daw, Panginoon nga daw siya sa Isabela. O, kayo naman, di ba? Panginoon ako dun. Oo. Yun pa, anything else? I-clear lang po namin na hindi po kami graduating students. Graduating na sila sa koleyo. Oh. Nung sinabi mong minor, ang sabi, ulul ka daw. Oh, ayan oh. Oh, ayan. Harap kayo, harap kayo naman. Oh. Na sinasabi niya na graduating students daw po kami. Hindi po kami graduating students. And also dun sa mga sinasabi niya through chat na kung ikwento niya with tone pa ha, na akala mo nakausap niya talaga ako ng phone call or personal at gayang-gaya pa niya, tinatakot po kasi nila kami. Oh, tapos, nung tinatawagan ko, Sir, may anxiety po kami. Binobombard po yung pagmumukha namin ni Food Genius. Sabi ko, huwag niyong patulan yan. Sige lang, i-block niyo lang. Sir, di na ho kami makapasok kasi bombardment na po eh. Lumalabas po, parang masama kami. Hindi kayo nakausap. Wala pong ganun. Ang sinasabi kong natatakot ako is natatakot ako sa mga sasabihin niya sa akin. That's why I'm not answering his call. And also, ngayong naka-block na po kasi siya sa akin, baka hindi niya alam kung paano ko i-kontakin. Mga fake accounts ang nagbe-message sa amin na sisiraan nga daw po kami, which is nasimulan na nga nilang gawin. And though I am afraid of what's coming next, but please guys, bear with us, and I am grateful that hindi nyo kami iniiwan at hindi nyo kami pinapabayaan kasi na-stalk ko yung ibang page and nandun po yung mga kahambre mo, kuya, na Oo. dinedefend po talaga nila kami. Tapos kagabi, parang nag-warn ulit yung fake account na hindi pa daw po siya tapos, sisirain niya daw po kami sa buong Cagayan Valley. And hindi ko po alam kung ano yung next na ilalabas nila about us. Pero it's on you na po. May nagsasabi pa doon sorry na mga pakawala daw kayong mga babae. Yun ang sabi nung fake account. Alam naman natin, mga kahombre, kung kaninong utak galing yan, ha? Tandaan nyo, pati nga asawa ko, di ba? Sana sabi, yan, ganito, ganyan. Wag na kayong magtaka, girls. Ganyan talaga yan. Tapos, Utya, dapat malaman kung sino yung mga trolls ni Kulaong, kung si Kulaong lang yon o meron siyang tauhan, kung sino man yung mga tauhan niya na gumagawa ng panghaharas dito sa dalawang babae na ito, yun ay dapat makasuhan, pati si Kulaong. Ito actually, meron ng grounds to eh. Meron ng maling ginagawa, may paglabag na sa batas eh. Itong ginawa ni Kulaong dito sa dalawang kabataan na ito, meron ng ano ba tawag dito? Meron ng human rights violation dito sa dalawang to. Hindi pa lang natin ma-pinpoint, pero meron na. Kapag ito pinapanood mo sa abogado, o may alam sa batas, malalaman na nila kagad eh. Meron talagang nagawang katarantaduhan etong si Kulaong laban dito sa dalawang to. Eh di dagdag kaso, di ba? Ate Virgie. Ate Virgie, ba't kising ka pa?
Tapos yung nilagay nilang photo ko dun, kuya, is yung set card ko ng isang modeling. Ang sinabi niya sa caption na parang eto siya nung nagsasayaw siya. Which is, kung i-stalk mo yung account ko and sa IG meron din yon. Set card po yun ng isang modeling agency. Ikaw, Andrea, ano naman? Pucha, kaano yun ha? Libelous na yun. Kasi sinabi na siya dancer daw dun sa Luna Isabela. Oh, di ba? Libelous na kagad yun. Ano na to? May nalabag na karapatang pantao dito sa dalawang babae na ito, si Kulaong. Ito yun ano nakasulat? Ito ang itsura niya noong nagtatrabaho siya sa isang nightclub sa Luna Isabela kung saan nakilala niya ang mister ko. Mapya nga agaw. Ano yung mapya nga agaw? Diba? Paninirang puri talaga. Diyan talaga magaling si Kulaong. O, Boss Mac, yung sa text lang may grave threat na doon. O, di ba Ate Maria Ira? O, shoutout sa Gapan, Nueva Ecija. Kita mo, sa chat pala may grave threat na. O dito may paninirang puri. Anonymous participant. Alam naman natin, kung hindi yan tauhan ni Kulaong, yan yung mga nauutusan ni Kulaong na troll niya. Nung nagsasayaw siya. Which is, kung i-stalk mo yung account ko and sa IG meron din yon. Set card po yun ng isang modeling agency. Ikaw, Andrea, ano naman na-feel mo sa part na yan, na sinisiraan kayo ng ganyan? May kaba na onte, pero hindi yung natatakot. Kaba na Very lang. good. Yan ang gusto ko na mangyari, mga kahombre ko. Always stand for the truth. Kahit nakakatakot, nakakaba, tanggalin nyo yan. Ganun talaga. Alam nyo, girls, yan yung maganda. Kasi pag hindi na nakakakaba or hindi na nakakatakot, ibig sabihin nun, medyo parang wala nang kwenta yung buhay mo. Maganda may konting thrill. Di ba? May konting, uy, baka kung ano mangyari sa akin. Di ba? Pero wala. God is good, man. Lalo na sa mga taong nagsasabi ng totoo. Okay? Yung mga ganyang klase ng tao, hindi mananaig sa mundo yan. Wala yan, ako. And also, kuya, now na parang nabibigyan kami ng chance na magamit yung voice namin and to have a platform, is yung platform din talaga kung mabibigyan man kung sakali, yun yung awareness talaga sa'yo. Kung hindi man para sa'yo lang na manghuhoy or whatsoever, sa mga katulad mo, ganun. Tama. Bata, ba't nung si Senator Manny hindi mo pinatulan? Tapos kami ngayon nagsasalita kami lang yung dinidikdik mo. Kasi hindi niya kaya si Senator Manny. Mabait nga siya sa pakikipag-usap kay Senator Manny. 'Di ba? Kung ano-ano pang mga pambobola ginagawa niya kay Manny Pacquiao. Sinasabi niya, pag kakandidato ka, susuportahan kita dito sa lugar ko. Papaboto kita, 'di ba? Ganun-ganun pa yung mga sinasabi ni Kulaong. Kasi nga si Kulaong, alam niya din, dehado siya. Kung sino lang yung kaya niya, yun lang yung kanyang kakalabanin. Yun ang niya, yun ang totoo niyan. Oo. Tama naman. Tama. Ganyan siya. Ganyan siya kasi sa mga vulnerable at mabababang tao, takot na tao, doon niya nilalabas kahayupan niya. Kasi alam niya na hindi siya uubra. Kaya nga siya nasa Isabela Kasi nandyan ang mas maraming vulnerable na mga tao kaysa dito sa Maynila. Saka nandun yung nandun yung sinasabi niyang mga niya, protector niya. Kita niyo, hindi na umuwi na Maynila. Hindi na umuwi doon sa kanyang bahay na inuupahan. Kasi nga, alam niya tagilid siya Sa mga Lopez pa lang, alam niya na tagilid siya. Kay MG, alam niya tagilid siya. Pero dito, kaya dito sa mga bata na ito, di ba, hindi po niya ito, kumbaga parang pangingimian. Bakit? Kabataan Yung mga magulang nitong dalawang to, ang dapat na umaksyon dyan. Diba? Sana makasuhan. Molex, the girls can file multiple case based on just those chats. Sana nga talaga merong tumulong para makasuhan. Siguro naman si MG, di ba? Baka kaya niyang sagutin tong dalawang to para makapagkaso.
Ate Maria Ira, mabuti nga nag-speak out na silang dalawa. Kaysa naman nakapang-scam si Kulaong nakasama sila, magiging kasabot pa silang ilabas. Tama. Tapos ito pa, kung mapapansin ninyo, kung murahin ni Kulaong si Mighty Manong, si Nasukir, si Aruba, walang patumangga. Si Pudginyo sa si Yulen Marcos, di ba walang patumangga kung murahin niya yan. Kasi bakit? Alam niya walang gaano magagawa to hanggang SOCMED lang. Kasi nandito tayo sa Pilipinas, nandito siya, SOCMED lang ang laban niya doon. Dito kay Sabi, SOCMED lang din. At isa pa, ang tingin nga kasi ni Kulaong, lamang siya kay Sabi. Bakit? Iniisip nga niya kasi mayroong warrant of arrest, kailangan na mapasuko niya ito at kumbaga yung akala niya kasi nakapunto siya doon kay Sabi dahil nga peking lawyer nga daw. Ngayon, kita nyo, si Makagago lang ang kanya nakakalaban ngayon na kumbaga dito sa Pilipinas, wala siyang ibang binabanggit, si Makagago lang. Kahit nga yung mga Lopez, parang tinigilan niya na 'di ba? Never na siya nagsalita ng hindi maganda. Sa akin, ako hindi niya na ako nababanggit. Basta alam niyang medyo parang ano siya, may kalalagyan siya o parang dehado siya. Ay, putang ina, delikado ako dito kay Makmak kapag kinasuhan ko to, kapag binanatan ko to. Maraming recording to na hawak. Baka makarating pa to ng Senado, makarating pa to ng Kongreso. Baka mamaya meron magkaso, 'di ba? Maging witness pa to. Malaking problema ng isip niya 'yon. Malaking problema para sa kanya. Kaya naiisip niya 'yon. Kaya kita nyo, kahit na anong mangyari, never niya akong binanggit. Sa mga magulang na may mga anak na babae, sana wag nilang kalimutan na may kaso pa si Kulaong human trafficking. Kaya wag sana sila ipagkatiwala ang mga anak nila. Tama po. Never niya ako mabanggit, never niya ako makasuhan. At least nakawala na yung dalawang bata sa mabahong kahon ni Kulaong. O dito sa Laguna, syempre kasi probinsya yun. Di ba nakausap Yeah. ko nga yung nanay mo, Walborga, di ba? Imaginein mo, ang tingin niya kay Mangusin, di ba? Iba. Hindi niya alam lahat ng to. Di ba? Tsaka Oh. sa mga bago niyang videos, kuya, ang target niya talaga students, ano? Yes, estudyante. Nakakatakot, 'di ba, sa isang banda. Kaya sana naman talagang mamulat, no, ang mga mata nyo kasi this is actually real and nakakatakot. Hanggang awareness lang tayo, obviously, kasi syempre itong mga batang ito, alangan naman na magkaso itong mga ito. Syempre busy din itong mga to sa buhay nila. So they will let this slide. Pero guys, mag-ingat ho kayo kasi nakakatakot talaga tong bagay na to. So yon mga kahombre ko, hanggang dito na lang. Ngunit, may huling mensahe ang ating mga kaibigan na si Walborga at si Andrea kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Everyone, lalo na sa mga students or kahit hindi students, huwag kayong masitaw sa mga pangako niyang pera dahil lang sa kagustuhan niyong matulungan yung sarili niyo or yung mga pamilya niyo. Kasi sisirain kayo niyan. Na-experience na namin yung legendary kamalasan. That should be a lesson. Hindi lang para sa amin, but yun nga, gaya ng sabi ko, para sa inyo din, na wag nyo nang gayahin kung ano yung nagawa namin. And also, for you, FLM, Norman Mangusin, Kulaong, or whatsoever, I'm trying na palawakin yung utak ko para maintindihan ka. Pero hindi na kaya ng utak ko na maintindihan ka. Hindi na kaya ng utak ko na i-gaslight yung sarili ko na baka malungkot lang siya, baka need niya lang ng someone to talk to or whatsoever. Hindi na kaya. Kasi kami mga bata, tina-target mo, sinisiraan mo ngayon. Imagine niyo ganyan bata, yan pa ang nagsasalita ng ganyan kay Kulaong. Kulaong, malala ka na. Impog mo na ulo mo. Para matauhan ka. Imagine mo mga ganitong bata ang nagsasalita sa'yo. Bata
na hindi pa pumapasok talaga sa tunay na buhay, gera ng buhay, hindi pa nararanasan ng mga ups and downs, alam na nila na malala ka na may sakit ka na, kulaong. Diba? Naku, nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya. At para saan pa? Para saan pa? Hindi ka pa ba masaya sa buhay mo at kailangan mo pang makasira pa ng ibang buhay? Nagpapakalat ka ng fake news? Pinagmumura mo sila Food Genius na pinost kami? Ngayon, ikaw ang nag-uutos para siraan kami. Mas malala pa nga yung inuutos mo. Baka next, malaman-laman na lang namin may scandal or whatsoever na kaming pinagtutuunan mo pa talaga ng pansin. Exactly. Kumbaga, ibig niyan sabihin, mga kahombre ko, baka mamaya magsabi na, oy, may scandal to mga to. Pero wala namang mapakitang pruweba. Ganyan siya eh. Maglalabas siya ng kung ano-ano, oksigento, pero wala naman. Wala naman siya mapakita. Diba? Ganito si ganito, wala namang proof. Para lang din malaman mo ha, at saka sa mga pumapayag na tarantaduhin kami sa bawat page, magkaiba ang modeling sa pakawala. Obviously. Everybody knows this. Siya lang naman ang walang alam dyan eh. Or napakakitid ng utak niya na makakita lang ng isang babaeng nakatupis at nagmo-model, parang manyakis na para sa kanya. Siguro. Ano kasi siya, sabik sa bembang. Wala kasing nakakasama sa buhay eh. Sa totoo lang, kung si Kulao magkakaroon ng asawa, tingin ko, kalahating araw lalayasan yan eh. Kunwari ngayon, magkaroon ng jowa yan, lalayasan. Hindi matitiisan ng ugali, hindi matitiisan ng amoy, hindi mapagtitiisan ng pagiging narcissistic, ang pagiging authoritarian. Kasi si Kulaong, wala nga itong sinasamba kundi sarili niya. Yung doon sa video na nag-sign of the cross siya doon sa kanyang sarili, sabi niya, biro-biro lang, hindi po nagbibiroan nung time na yun. Hindi po nagbibiroan nung i-video yun. Wala naman nagbibiroan noon. Alam ko yung pangyayari na yun eh. Nandun kami noon sa tawagan. Nag-sign of the cross siya. Yun yung time na malapit niya ng makilala si Nay Mary Ann. Nag-sign of the cross siya sa sarili niyang litrato. Doon pa lang, may sakit ka na, Kulaong. Siguro dati, panahon niya kasi 50 anyos na yan eh. Ganun siguro. Syempre, iba na henerasyon ngayon. Ganyan talaga. Totoong may modeling ho talaga. Alam niyo yan. Normal lang yun. Hindi Yes, totoo, Ate Ira. Mas matured pa mag-isip ng dalawa kumpara kay Kulaong. Kenkel, hindi magsisinungaling pa rin yan mamaya sa live. Kulaong yan eh. Totoo. Ate May, ang pakawala si Kulaong, nakawala yung asong uror yan. Tabik sa bembang, buti sa Boss Mac Sagana. Ate Nelia Anclote, tama ka dyan. Opo. Okay, may kinakasama yung si Kulaong, si Erica name niya. Erica ng Palad, Erica Liwang Palad. Erica ng Palad at Erica Liwang Palad. Yun pala yun. Kuya Henry, nadali mo pa si Erica. Okay, Ate May, pero nung pumasok sa simbahan ng Katoliko nung nakaraan, hindi naman nag-sign of the cross, nag-vlog lang. Pakitang tao. Ate Brigera, sino naman makikipagbembang sa kanya? Walang magtsatsaga. Dapat mabango at yummy. Mojoply, Normang Kanor Istrigan, Anli Tilileng. Peres Junel, wala makakaatim na babae makakabembang dyan. Masusuka na lang ang babae. Eric ang inang yan. Naisingit mo pa yung Kuya Henry eh. Ewan dito, idol, sana supportan ni MJ yung mga bata. Sana nga po, di ba, makapagkaso tong dalawan to. Hindi ka ba nahihiya, Norman, na sinabi mong kaibigan mo yung tatay ko? Yung isa po doon, anak ng pulis, at kaibigan natin yung tatay. Yung isang bata ho ron ay anak ng pulis. Apo. At kaibigan ko ang tatay. Hindi ka nga namin kilala. Hindi mo pa nga sila nakakausap ng personal. Paano mo nasabing kaibigan mo yung tatay ko? Dinadefend niya nung after nung interview natin na parang nire-respect daw natin siya kasi kilala niya yung parents natin. Wala nga silang masabi dahil
Solid supporter ko yung mga magulang nun. Lakya ka. Boss, mataas po respeto namin sa'yo. Sabi ko, alang-alang sa mga magulang nyo na supporter ko. Ano sasabihin nila? Nung araw ko lang na yun sila nakasama. Yung mga magulang, supporter ko. And yung sinabi mo na hindi na kami kakantihin ng mga supporters mo dahil nga kaibigan mo yung tatay ko and supporters ng ma'am ni Walborga, ikaw. Stop spreading lies. Yun na lang. Stop spreading lies. Palawakin mo yung pag-iisip mo, isipin mo ng mabuti kung ano yung gagawin mo. It's time for us to use our voice para may masmasan ka sa kung anong realidad ng buhay na meron tayo. Or baka naimim ka na may sarili ka nga palang buhay. Pero ikaw na, bahala ka na doon. Maybe it will be the last time na mag-i-speak up kami about you. And the next thing na lang is awareness na lang talaga for everybody para wala nang mahoyo na mga katulad namin. And iayon mo yung edad mo sa utak mo. So napakabigat ho na statement nito mga kahombre ko. So hanggang dito na lang. Ayon mo sa utak mo, yung edad mo. Grabe yun, ano? Biruin mo, ganyang ka pagsalitaan itong mga batang tukulaong. Maraming salamat, Walborga at Andrea. Sana maging ayos kayo at patuloy ang pagyabong ng inyong karera. Okay? Even sa school, sa social media. Hopefully, makita pa namin kayo ng mas matagal pa sa SOCMED. Kasi deserve niyan sa tingin ko, no? Kalimutan nyo na yung malagim na past nyo. It's okay. Na ipaliwanag nyo naman na ng ayos. So, yun. Hanggang dito na lang mga kahombre ko. One love. Fucking vibes. Strong Igorot at work! Ano ba to? Wala na pala. Hanggang doon lang pala. Grabe, no, ang bigat nun. Sabihan ka ng iayon mo sa utak mo yung edad mo, yung ugali mo. Basically, sinabi nila na childish si Kulaong. Yes, oo. Absolutely, Kulaong. Iayon mong edad mo sa utak mo, Ate Briguera. Dapat strong hindurot at work, pink butterfly. Act your breed. Malala to si Ate May, act your breed. Parang tama nga si Kulaong, matagal na siya nung nabubuhay sa libingan ng mga patay. Gustong-gusto daw ni Kulaong na nakakaladkad siya kung saan-saan. Eskandalo, para mas marami daw manood sa kanya. Yun nga na mainstream media siya, di ba? Tuwan-tuwa siya dahil siya nga daw ay sikat. Di ba? Kaya, ano yan eh. Kaya, kumbaga, yung na-media siya na nakakahiya, para sa kanya, achievement yun. Itulpo. Yun nga, sana nga ipatulpo talaga yan, Mojoply. Tunaw, angas niyan. Kulang sa alog yan. Pag naalog yan, quiet yan. Yun po, umabot na po tayo sa sukdulan ng ating live stream. Ako po yung magpapaalam na sa inyo. Mamaya na lang po ulit, hapon. Dito lang ako sa bahay, baka makapag-live ako. Siyempre, meron tayong kulaong topic with PBBM time. Topic natin yung ilang mga video ni Kulaong na nakita ko. Pati yung dapat i-ano ko dito eh. Kaya lang siguro bukas na lang. Ayun, Jazz. Jazz, may nantok na ako eh. Grabe Ate May. Kakain pa nga ako eh. Hindi pa ako kumakain ng hapunan eh. Actually, kakain pa ako ngayon ng hapunan. Pahinga ka na, Boss Max. Stay safe and God bless. Salamat po.